Isinusulong ngayon ng ilang mambabatas ang posibilidad na ipantapat si dating Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential race. Matatandaang inanunsyo ni Duterte ang kanyang plano na tumakbo sa pagkapangulo halos 2 taon bago ang halalan. Ayon kay Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice, malaki ang tsansa ng oposisyon kung si Robredo ang magiging pambato. Sa tingin ko, yung pinakamalakas niya makakalaban ay si dating Vice President Leni Robredo. Kaya lang, dapat si Vice President Leni Robredo tumakbo under the opposition, yung Liberal Party. I don't think that nakakatulong sasama sa administration. Sa ngayon, lumulutang na posibleng running mates ni Duterte sila Senator Amy Marcos, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. May nagsusulong din na makatambal ni Duterte si Baguio Mayor Benjamin Magalong. Ayon sa analyst na si Dennis Coronacion, hindi mahihirapan si Duterte pumili ng katandem. Senator Amy Marcos. Kaya nga lang personally for me hindi pa siya advisable considering yung kanyang performance in the last midterm elections. Medyo kulelat siya si Senator Robin Padilla. Kasi kung ibabase natin dun sa pronouncement ng kanyang wife na parang you don't deserve Robin Padilla. So baka mamaya ibig sabihin nun hindi natatakbo bilang senador. Hindi pa natin masasabi kasi hindi pa naman tumatakbo sa national election si Baguio City Mayor Magalong. So we're not sure kung kaya niya ma-deliver yung boto na nanggagaling sa Northern Philippines o yung tinatawag na yung Solid North. Pwede rin naman si Senator Marcoleta kung gugustuhin niya kasi maganda rin naman ang showing ni Senator Marcoleta noong nakaraang midterm election. So in short, hindi maubusan ng katandem si Vice President Sara Duterte. Kay Robredo naman, ilan sa mga itinutulak na maaari niyang katandem sina Senator Risa Ontiveros at Senator Bam Aquino. Binabantayan din kung maaring magkaisa ang dating magkatunggali na si Robredo at Pangulong Marcos, lalo na't may nalalapit na pagkikita ang dalawa sa Naga ngayong linggo. I think the last time that she ran, meron pa rin naman siyang solid base na 15 million, 15 to 16 million na voters. Kasi, kumbaga man, very different yung kanilang leadership styles ni silang dalawa, na babae. Magkaiba leadership style. So, if the supporters of VP Leni Robredo would be given a choice between the two leadership styles, most likely dun sila sa kay former VP Leni Robredo pa rin. Sa ngayon, wala pang matunog na pambato ang administrasyon pero ilan sa mga nababanggit sila DILG Secretary John Vic Remulla, DPWH Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre III. So the Vice President made their first move and we are now waiting for the move of her opponents. So imbis na walang pressure sana sa mga kaalyado ng Liberal Party, ngayon kinakailangan silang i-fast track na nila yung pamimili, yung screening process, yung nomination kung sino pwedeng tumapat kay Vice President Sara Duterte.